mabautismuhan ay maliligtas. So, lagi natin sinasambit na napakahalaga ng bautismo. So, ayon sa sinabi ni Apostol Pedro, kung ano ang talaga ang ibig pagkahulugan sa bautismo. Sabi niya sa iyang sinulat sa 1 Peter 3:21, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan, ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budi. Nililigtas kayo ng bautismo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng Jesucristo. So, tayo makikipag-isa sa Panginoon. Ano ba nangyari sa Panginoon? Ang Panginoon ay napako sa krus at namatay, at patunay na siya'y namatay, siya'y inilibing. At nang siya'y inilibing, pagkalipas ng 3 araw, siya'y muling nabuhay. Ang tawag doon ay resurrection, muling pagkabuhay. So dahil sa kasalanan ng tao, lahat ng tao ay hindi naging matuwid sa harapan ng Diyos. Inana natin sa ating mga magulang yun, sa ating Adan at Eva, sa ating ninuno. So, sureball kita sa kamatayon, pero dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, pinalo niya ang kamatayan nang muli siyang nabuhay mula sa mga patay. At sabi ni Pablo, ginawa siyang panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Bakit? Kasi siya ang unang nabuhay na hindi na mamamatay. So yung mga Pariseo, naniniwala sila na merong muling pagkabuhay at yun yung pagharap sa hukuman ng Diyos. So ngayon, nandito tayo na bubuhay. Ang ating pinakamahalagang gawin na sabi ng Panginoon, kung sino mang sumampalataya sa Kanya, sino mang tumanggap sa Kanya, at sino mang magpabautismo sa Kanyang pangalan, ay maliligtas. Ang maliligtas po na ibig sabihin ay mailalayo sa kapahamakan. Okay? Sabi din ng Panginoon ni Juan Bautista, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever should believe in Him shall not perish but have everlasting life. So ngayon, dumating tayo sa punto na sabi ng Panginoon, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig, hindi siya paghaharian ng Diyos. Maliban hindi siya may panganak sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? So, nabanggit ang tubig. Ngayon, ano ang tubig? So, kailangan ng tubig para sa pagbautismo. So, kung ang sundang, kung nakita lang pag sa sundang, ginabagay na, tapos ginapulpong. Pero para ilan siya maging masarig na sundang, ginatuslog sa tubig. Ang tawag sila, ginasubuhan. Nangangailangan din tubig para patibayon lalo ang sundang. So, ano naman, ang atong pananampalataya, para pagtibayin siya, to declare your faith publicly. Para ipakita nyo, kaya aralin natin ng kapatiran, dili kita sa tago na lugar, kundi kita sa tanan, sa atong kaurupod. This is, sabi dili, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. So, ginhimo sa Diyos na ang tubig ang gamiton na maging paraan para ipakita mo ang imong pagsunod sa Diyos. Na ang imong pananampalataya, gagawa ka ngayon sa pagsunod sa Diyos. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan, ito'y pangako sa Diyos buhat isang malinis na budhi. So, ang sabi, ano kayo ginatuskog sa tubig? Dili kay para ugasan na uling sa lawas. Okay? Ano ang significance dito? Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Kaya nga, napakahalaga na malinis ang budhi mo na nangangako ka sa Diyos. Pag sinabi natin budhi, konsensya. Ang sulod sa aton puso, kag sa aton isip, amin na siya ang connection natin sa Diyos. Na malinis, na kita nangangako sa malinis na konsensya, at inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Yung ating Panginoon ang patunay na totoo ang kanyang sasabihin na siyempre darating yung mga panahon na tayo ay lilisan sa mundo ito, marami nang nauna sa atin, mamatay. Pero dahil sa pangako ng Diyos na lahat ng bautismo sa Panginoon Jesucristo ay makakapasok sa kanyang kaharian. So, ang punto lang dito,
ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo. So, ang bautismo ba ay makapagliligtas? Yun ang sabi ni Pedro. Okay? So, tingnan naman natin ang sabi talaga ng Panginoon. So, yung Panginoon, merong nauna sa kanya, ayon sa propesiya, si Juan Bautista. At ang trabaho ni Juan Bautista, sa word pa lang na Bautista, siya ay taga-bautismo. At si Ginoong Hesus ay galing ng Nazareth, nagparalakad siya pagkatapos sa Galilea. Kaya ato si Juan Bautista nagabautismo sa Galilea, nagapila sa iyang tao sa ilog sa Jordan. No? Sa ilog sa Jordan. Mula sa Galilea. Nasa Galilea pala ang Panginoong Hesus, naglakad siya papuntang ilog Jordan. Ngunit tinangkan ni Juan, napigilan siya at sinabi nito, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo, bakit kayo nagpapabautismo sa akin? So nakilala ni Juan Bautista na ang ari na mapabautismo sa iya tumbang, amo ang Kristo o amo ang Son of God. Ngayon, ito ang sagot ng Panginoon. Hayaan mong ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, ang pagpabautismo amo ang pagbuod sa langit. Sabi, kalooban ito ng Diyos. Sapagkat ito narapat natin gawin upang matupad ang kalooban. So, para mangyari kabubuti sa Diyos, magpabautismo kita. Kaya amin ang pagbuod sa Diyos. So, ibig sabihin, sa English this is the righteousness of God. Ito yung katuwiran ng Diyos. Ito yung pagtatama sa Diyos ang atong buhay. Na para maging maayo na kita sa pagkita sa Diyos. Maging angayan kita sa pagkita sa Diyos. Ngayon, ano ang proseso sa pagpabautismo? Diretso na lang ba ikaw bautismuhan? Naghunga ang mga Hudyo kan Pedro. Sabi mo, aram nyo ba na ang iyong pinatay na Kristo, among ginhimo sa Diyos, na maging halad sa tanan nato ng kasalanan? Dahil sa iyo pagpapako sa iyo sa krus, katupad ang sinabi sa kasulatan na wala siyang sala, ngunit dahil sa sala natin lahat, siya ay namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay. So nakonsensya ang mga Hudyo pagkarinig nila na ang Panginoong sa Kristo pala ang Kristo o ang magiging tagapagligtas. Sabi ng mga Hudyo, ano ang gagawin namin mga kapatid? Sabi niya, anong gagawin namin para maulian gabi ka rin nahimo naman na sala? Sumagot si Pedro, ganito sagot niya, pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan, magpabautismo kayo sa pangalan ng Kristo upang kayo'y patawari at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.